Tara, samahan niyo kami mag-dessert. Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne, full housewife, may part-time job dito lang sa bahay. Naandito nga kami sa Obuminami Ichigo Farm. First time lang namin pumunta dito. Masasabi kong napakaganda ng lugar nila at napakalinis. Pati ang pag-assist nila ay hindi magulo. Kaya pala ang rate nila ay napakataas. Talagang dinadaya talaga sila ng mga tao. At eto nga, meron din nga pala silang gawa sa strawberry. Meron nga pala silang strawberry butter sandwich na pwede mong ipangregalo or omiyage. At pagpasok nyo pa lang dito ay maaamoy nyo na yung amoy strawberry. At talagang masasabi ko mag-e-enjoy kayo dito. Dahil isa sa nagustuhan ko, hindi malamig dito sa loob. Dahil nung panahon na yan ay napakalamig sa labas at napakahangin. Pero dito sa loob, kami ay nag-e-enjoy kumain at mamitas ng strawberry. At kahit nga si ate at bunso, alam niyo ba, nung huling picking strawberry namin ay noong 3 years ago pa. Kung maalala ko noon, si Bunso ay napakaliit pa. Nasa carrier ko pa nga siya noon. Pero ngayon, tingnan nyo naman, sinamuan na tong mga strawberry dito. Isa kasi ito sa favorite na prutas niya. Kaya naman, nag-e-enjoy talaga siya magpitas ng strawberry. Di bale, 1 oras nga pala ang pagpipitas at pagkain namin ng strawberry dito. Kaya naman, one to sawa talaga ang pagkain namin. Tingnan nyo si Daddy. Kahit siya nag-e-enjoy dito. Pwede pa ba bumili ng milk? Pwede pa. At eto nga si Bunso, binigay niya na sa akin yung tira niya ng strawberry. Nabusog na ata si Bunso. Ang dami niya nang nakain, halos kaming lahat din. Binibilang nga namin kung ilang piraso na yung kinain naming strawberry. Bibili ka sa supermarket kasi, iilang piraso lang ay napakamahal. Kaya naman yung pagpunta namin dito ay talagang sinusulit namin. Tingnan nyo, nakatambay na lang, nagpapahinga lang daw sila. Nabubusog na rin daw kasi sila. Kaya naman yung pagkain na lang ay paisa-isa. 20. How about you, Daddy? How many? Ha? How many? Ilan lang nakain mo? 37. 37 si 30. Tina. Oh. Parang ako naka 20 lang. Hindi ko nakain ng punta ako. Ilan lang nakain mo na? 42. Busog na. Kasig na ako. Marami nagtatanong sa amin kung bakit wala ng gadget sila ate at bunso. Kahit weekends, hindi sila gumagamit. Sa totoo lang, napakahirap sa pagdidisiplina ang pagbawalan sila sa mga gadgets, lalo na sa generation nila. At kahit sa school ay ginagamit na rin. At minsan, naaawa ka sa anak mo dahil lahat ng kalaro nila ay may hawak na telepono at tanging sila lang ang wala. Pero minsan, tinitiis namin yun. Sa halip, hinuhugot namin sila sa ganoong sitwasyon. Lumabas at makipaglaro sa ibang mga kapwa nila bata. O kaya naman, dinadala sila sa isang lugar na mauunat ang kanilang buto. Papawisan, hihingalin, gagana ang kanilang imagination. Hanggat maaari, ayaw namin they will find the joy in application. To the point, magiging independent na lang sila sa mga gadgets. Ang resulta ay isang bagay na hindi namin pagsisisihan, bagkus pinagmamalaki pa. Sila ngayon ay mga batang makwento at matanong, at kapag naboboring na sa bahay, papaalam sila na lalabas at maglalaro. Napakasarap naman sa tenga kung pakikinggan, di ba? Marami silang mga tanong at hinahayaan lang namin na ang actual experience ang magturo sa kanila at magbigay sustansya sa uhaw ng imagination ng kanilang pag-iisip. At higit sa lahat, sa murang edad, maitanim namin sa kanila ang kahalagahan ng personal na precious at ang kahalagahan na pakikipagkapwa-tao. Hindi takot makipag-usap, bagkus ikaw pa ang mauubusan ng sasabihin minsan. Itiisin mo lang talaga ang kulit. Pero kung ang kapalit, ang pasasalamat nila pagdating ng panahon. Wala mang gadgets o luho man, ang mahalaga ay natuto silang magkapwa-tao. Balang araw, lumabas sila sa totoong mundo. At pag tumanda na kami ni Daddy, excited kami kung paano nyo kami kwekwentuhan ng pagkabata nyo. Yun lang po, salamat!